Ang naipon lang niya dun, mga damit. Pagkatingin ko, ala, imposibleng pumasa ako. Napapressure ako kasi nga yung ate ko, di ba? Ang offer sa kanila, 1,900 real. Imagine mo yun. Ay, assalamualaikum. Pailawin ko yung ilaw. Ayun, medyo okay siya. Kwento muna tayo. Kwento tayo about nung mag-a-abroad ako. After my graduation, nung nag-graduate ako 2014 sa medtech, pinapili ako ng father ko. Sabi ng father ko, anong gusto mo? Gusto mo mag-board or gusto mong mag-abroad? Kasi that time, yung ate ko kasi nasa abroad, medtech din siya. So, pwede niya akong i-recommend sa hospital nila para makapag-abroad ako agad. Siyempre nga, gusto ko na talaga mag-abroad, gusto ko na magtrabaho, gusto ko na kumita ng pera. Din sabi ko, mag-abroad ako. Sinabi ko sa tatay ko mag-upload ako. Hindi na ako magtitake. Hindi muna ako magtitake. Sabi niya, sige. Nag-process ako agad ng papers. Naalala ko pa sabi ng kapatid ko, kung magkano yung offer nila sa'yo ng hospital, kunin ko na daw kahit magkano. Kasi para magka-experience lang ako. Sabi ko, sige. Ang in-offer nila sa akin, 2,400 real. Ano siya, nung 2015 siya. Siguro more or less mga 29,000 siya. Pesos. Or 30,000, mga ganun. Dati kasi hindi siya masyadong stricto sa Saudi. So kumukuha sila ng hindi pa license. 6 kami magkakasabay-sabay, tapos ako lang medtech, tapos 5 nurse. Maniwala kayo sa hindi, yung mga nurse na kasama ko, ang offer sa kanila 1,900 real. Imagine mo yun. Mga license pa yun Ako 2004. Umutang ako sa ate ko. Gagastusin ko habang dito ako sa Manila. Doon ako tumuli sa sa tita ko, yung kapatid ng nanay ko. 3 months and half ako nag-apply. Nag-antay bago maka-flight. Nung nasa abroad na ako, lumating kasi kami November 12. Tas 13 nagpahinga kami. Tas 14 first duty namin. Yun yung first na duty namin. Tas birthday ko pa. Kaya hindi ko makakalimutan yung date na yun. End of December. Sinabi sa amin na mag-i-exam na kami ng Saudi Council. Ako wala naman akong idea yung mag-exam kasi hindi pa ako nagbo-board sa Pinas. So, yung mga kasama ko ng mga nurse, may idea na sila. Ay, dalawa pala kami medtech. Si Ate Peachy kasama ko. So, yung mga kasama ko nurse, may idea sila kung paano mag-exam. Kasi nga, kumbaga parang may stock knowledge na sila kasi mga license na sila, nag-board na sila. Kami dalawang medtech, lahat kami underboard. Hindi nag-review ako. Yung ate ko, yung mga ni-review niya na reviewer, yun din na ginamit ko. Matagal na yun nakastock lang dun sa laboratory. So yun ang ginamit ko mag-review. Napapressure ako kasi nga yung ate ko, diba? Kaya sa sobrang takot kong hindi pumasa, halos yung isang libro na memorize ko. As in, habang natutulog ako, napapanaginipan ko yung mga words. Ewan ko, grabe. Yung 2 months yun Yun lang inaaral ko kasi nga yung ate ko underboard din. So wala din siyang idea kung ano yung mga exam na lalabas. So yun lang binabasa ko. Tapos hindi pa nga ako nagpi-Facebook noon. Kaya wala pang mga GC para sa mga review, mga ganun. Nung magtitake kami ng exam, habang nag-answer ako, binibilang ko yung tama ko. Siguro, let's say, from 100%, siguro yung mga tama ko, mga 25% lang. Yun yung sigurado talaga kung tama ako. Imposibleng pumasa ako. Kasi mabilis lang yung, syempre, computer. Nga, hindi ka naman magsusulat, diba? Ang bilis ko natapos. Kasi nga, yung ugali ko kasi pag hindi ko alam yung answer, hindi ako nagsistay ng matagal. Pag hindi ko alam talaga, hindi. Yung nagbo-move on ako agad. Nag-answer ako ng kung tas move on ako. Yung bilis ako natapos. Di yung proctor, naglalakad-lakad, tapos sabi niya sa akin, Ma'am, tapos ka na ba? Ng Arabic, sabi niya, ay English, sabi, tapos ka na ba? Sabi ko, yes. Sabi niya, pinutan mo yung finish, ay submit. Kasi pag hindi mo yung pinindot, kahit tapos ka na, hindi ka matatapos dyan ka lang, nakaupo ka lang. Sinadya ko nga hindi pindutin. Natatakot ako na ang result kasi that time. Hindi ko alam kung yung today. Submit ba, nag-submit ka na. Tapos, mag-antay ka na siguro mga 10 seconds. Tapos, lalabas na yung result mo. Failed or pass. So, mag-antay ka lang doon ilang minuto. Nakikita ko sa peripheral ko na yung mga kasama ko na nag-exam, kabash ko, 6 kami. Lumalabas na sila pa isa-isa. Sabi ko, wala. Ako lang ang hindi natapos. Ang matagal, siguro mga 2 hours yung exam or 3 hours. Inantay ko talaga matapos yung 3 hours. Pagkatapos 3 hours, 5, 4, 3, 2, 1. Di nakalagay, please submit your answer.
Tsaka ako pa pinindot yung submit. Pag ano ko na submit, grabe yung ano ko, yung pagdudua ako. Biglang may lumabas. Ayokong tingnan na gano'n ako. Sabi sa akin ng doctor, ma'am, tingnan mo na, tapos ka na. Labas ka na, kunin mo dun yung ano mo, papel mo. Sabi ko, pagkatingin ko, ala, pass. Tapos, paglabas mo sa office na yon, ibibigin agad sa'yo yung paper mo na pasado ka, parang certificate. Pagkabigay sa akin, lumabas na ako, hindi hawak-hawak ang certificate. Tinignan, yung mga kasama ko, malayo pa lang sila, nakatingin na sila sa akin. Kasi nga ako yung pinakalas na lumabas. Inaantay nila ako. Siyempre ako, poker face. Nung malapit na ako, nasa-smile na ako eh. Kasi nakikita ko yung mga peers nila, yung iba nagsasmile, yung iba hindi nagsasmile. Sabi niya sa akin, nung kasama ko, ay pasado siya. Sabi niya sa akin, doon ko lang nalaman na yung ang pasado lang pala sa amin 3. Tapos 3 din yung bagsak. Hindi nung palabas na kami, tumawag na ako sa ate ko. Kasi yung ate ko yung on duty that time. Sabi ko, kaka, pasado na ako, pasado ko. Tapos rinig ko talaga, sabi niya dun sa mga kasama niya, pumasa yung kapatid ko. Pumasa yung kapatid ko. Proud na proud siya. Chismis siya agad. Sino hindi pumasa? Hindi sinabi ko sa kanya, hindi pumasa. Sabi ko, huwag mong sabihin dyan, hindi sila pumasa kasi baka ganito. Sabi niya, oo. Nung duty ko ng 4 p.m, lahat ng nakakasalubong namin, congrats. Ako naman, nahihiya ako kasi nga, yung ibang kapatid ko hindi pumasa. Hindi pa, parang nakakahiyang mag-happy na yung iba hindi pumasa. So, ang ginagawa ko, ano lang, hindi ko pinapakita. Tapos pag nandun sila, yung pinag-uusapan ng exam, kasi nga nahihiya ako. Nakakaano lang, kakawa. Hindi naman nakakawa, pero syempre, be sensitive. Hindi na, tuloy-tuloy na yan. Yung mga kasama kong hindi pumasa, yung 2 doon pinauwi. Kasi hanggang 3 times ka lang dapat bumagsak. After ng 3 times, tapos hindi ka na pumasa ulit, pauwiin ka na. So yung kasama ko, umabot lang sila ng 9 months doon, tapos pinauwi na sila. Naalala ko yung kasama ko doon, tausog siya. Nabigla kami kasi nasa duty kami nun. Tapos yung head nurse namin, kinausap niya yung mga kasama namin. Si ganito, parang isa-isa. Lahat na kinausap niya, lahat makakauwi tomorrow. Imagine mo yun, tomorrow ka uuwi, tomorrow. Lahat to yun ng bumagsak. Sobrang naawa ko sa kanya kasi nga, matagal na siya dun eh. Parang magto 2 years na siya dun pero wala siyang ipon. Hindi siya nakabili ng cellphone. Hindi siya nakabili ng sariling maleta. Ang naipon lang niya dun, mga damit. Hindi siya nakabili ng mga pasalubong. Kasi siguro padala ng paggasto sa kanila. So wala din siyang mga pasalubong. Yung kasama mi, pinahiram lang siya ng trolley. So wala siyang maleta. Lahat kami nag-donate ng kung ano yung kaya mo, 150 real, 100 real, kahit ano. Ako ata dininunit ko datang 50, tapos yung ate ko 100 kasi nga super close sila. X-ray technician yun. After 3 months ko doon, parang inano ako ng doctor namin, pinabayaan na niya na mag-isa. Hindi ko matanong yung ate ko kasi hindi kami pinagsasama sa isang duty. Ako nag-duty ako sa morning, 8 to 5, tapos yung si ate ko 5 p.m. to 2. So nagkakasalisihan kami, hindi kami nagmi-meet. Tapos pag Friday naman, ako yung off, siya yung duty. Naggaganunan din kami. Hindi kami laging magkasama. Doon lang kami nakikita sa bus. Yung pag sasakay na kami sa bus, tapos siya naman pauwi na. Yung ganun. Ang tagal kaming nagganon. Siguro mga ilang months. Mga 8 months kaming ganon. Hindi magkasabay. Minsan naman ako sa night. PM duty siya sa morning. Ako kasi nagstay ako sa Riyadh ng mga 3 years and 3 months. Yung mga kasama namin, nag-apply doon ng mga nurses. Sabi ko, bakit nyo kinuha yung offer sa inyo na 1.9? Parang baba. 1.9? Para dito sa Pilas ka na lang mag-work. Kasama po ang pamilya mo. Sabi nila, gusto nila ng experience. Totoo din yung sinabi nila na gusto nila ng experience kasi after matapos yung kontrata nila ng 2 years, hindi na sila nag-extend. Kahit isang araw. Dire-diretso lang umuwi. Lahat sila nag-apply sa Canada, New Zealand, basta US, London. So, ako hindi ko ma-apply kasi wala akong license. Hindi ko inabutan sa Pinas yung Marawi Siege kasi that time, 2017 yung end of contract ko. Uuwi na sana ako. Nagka-Marawi Siege. Kaya hindi ako makauwi kasi sabi ng parents ko, pag umuwi ka, mas mahihirapan kaming lahat. Yung parents ko kasi nag-backwit sila sa iliga daw sa isang kapatid ko. So, hindi ako umuwi. Kaya nagstay pa ako ng 1 year and 3 months. Kaya nung sinasabi nila na yung about sa Marawi Siege, nung nandun ako sa Saudi, hindi ako masyadong naniniwala na talaga binomba yung Marawi. Yung mga ganun.
Naririnig ko lang pero hindi siya nagsisink in sa utak ko. Nag-sink in lang sa utak ko nung umuwi na ako 2019 January. Nung nakita ko yung Marawi. Nung ko lang naisip na talagang nasira talaga yung Marawi. Tinutusan ka niya ni Jojo. Still can't connect to us on we've got Everybody, welcome to 90 Day. Oh, I'm Sean Robinson. About moments are